ang pugad ng mga langgam at ang matandang mangisda. Kwento mula sa Japan. Sa isang maliit na baybaying nayon sa Japan, may isang matandang mangingisda na ang pangalan ay Haru. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit araw-araw pa rin siyang pumapalaot upang mahuli ng isda. Mabait si Haru at kilala sa nayon bilang taong matulungin, kahit siya ay mahirap lamang. Isang umaga, habang naglalakad siya sa tabing dagat, napansin niyang may pugad ng mga langgam sa gilid ng daan na unti-unting nalulubog sa tubig dagat dahil sa pagtaas ng alon. Agad niyang kinuha ang isang kahoy at inilipat ang pugad sa mataas na bato upang hindi sila tangayin ng tubig. Maliit man kayo, may karapatan kayong mabuhay. Baka balang araw, ako rin ang matulungan. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang pangingisda. Ngunit noong gabing iyon, isang malakas na bagyo ang dumating. Nabuwal ang kanyang bangka at wala siyang nahuling isda. Pag-uwi niya, malungkot siyang nakaupo sa harap ng kanyang kubo. Kinabukasan, pagising ni Haru, nagulat siya dahil sa harap ng kanyang bahay ay may malaking bunton ng gintong butil ng palay. Hindi niya alam kung saan galing iyon. Habang nagtataka siya, may nakita siyang banay ng mga langgam na bitbit ang maliit na butil ng ginto. Kayo ba ang nagdala nito? Oo, Haro, kami ang mga langgam na iniligtas mo kahapon. Ito ay aming munting pasasalamat. Mula noon, naging masagana ang buhay ni Haro. Ngunit, hindi siya naging sakim. Ibinahagi niya ang kanyang mga biyaya sa mga kapitbahay na nangangailangan. Marami ang humanga sa kanyang kabutihan. Makalipas ang ilang taon, pumanaw si Haru sa katandaan. Ayon sa alamat, sa tuwing bumabaha sa kanilang nayon, may mga langgam na makitang nag-aakyat sa mga bulaklak sa kanyang puntod, bilang alaala ng utang na loob na hindi nila makakalimutan.